Paano ba ako magsisimula? Hindi ko alam, tunay ba ang Diyos? Bakit di ko ramdam? Walang pakialam sa nararamdaman. Ultimo kamag-anak ko at kaibigan. Akala nila ganun lang kadali. Hirap ko na tinatama sa isang himala. Doon na may darating kung sa totoo lang din na ako aasa. Wala nang andyansa na maging masaya. Kung maghihintay na lang sa aking kamatayan, mas okay na yun upang ang sakit hindi ko na ulit maranasan. Hirapan tanggapin ang aking kapalaran kung bakit sa akin nangyari. Salamat na lang sa lahat na marinig mo ang huli kong mensahe. Kamusta ka na? Nakita kita. Nagpost ka pa nga dito sa Instagram. Hinahanap ka na ng mga anak mo. Bakit di ka na daw nagpaparamdam? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanila na di mo na ako mahal. Habang ikaw ay nagpapakasasa, patuloy pa rin akong nasasaktan. Mag-isa sa dilim, halos walang karami sa mga salita. Hindi makarinig, hindi tumitigil aking mga luha mula sa matang pumatak sa sahig. Sana bumalik ka ang bukang bibig. Kahit na alam ko ito ay malabo, sumasagi sa isip na tapusin na lang upang ang sakit ay tuluyang maglaho. Nakikita sarili na nakabigti kasabay ng demonyo na bumubulong. Walang marinig mula sa labas kundi mga asong umaalulong. Hindi ko alam kung paano tutungtong mula sa baba papunta sa taas. Napapagod na ako na humakbang sa isang daang di alam palabas. Ang sabi nila wag nang magyaksaya, maghanap na lang daw ng iba. Sakit kasi sa pakiramdam kung paano maiwan mag-isa. Ako ay magdasal, ginawa ko na yon sa Panginoon. Pero bakit ganon? Tagal naghintay ng pagkakataon. Hanggang ngayon di pa rin tumugon. Pre, tumayo ka dyan. Huwag ka magpakabatay sa lungkot. Huwag ka na magabal sa basura. Babae lang yan. Ang na kasi pre, naging mabuting magulang naman ako. Naging mabuting asawa ako, ba't ganun? Ako ay lumayo, dala ating anak. Kahit na masakit tuluyang tinanggap. Alaala mo lagi ang nalalanghap. Sa mga gabi laging umiiyak. Hirap lumayo sa kinaupuan sapagkat pakiramdam ko sobrang bigat. Di na makapikit kahit na umidlip ang mga mata ko ay palaging dilat. Buti na lang merong Panginoon na sa akin na ipinadala. Isang babae na umintindi nung mga panahon na ako'y balisa. Hindi siya umalis dito sa aking tabi. Sa aking pagdubog ako ay sinalba. Lagi siyang nandiyan pag di mapakali. Sinasama niya ako sa pagsimba. Doon ko nakilala ang Panginoon sa mga salita niyang lalong nagpaiyak. Iyak na nagpapagaan ng loob upang magkaroon ng tiyak na direksyon ng buhay ko mula sa mundong puno ng kadiliman. Pinakita ni Jesus sa akin ang liwanag na matagal ko nang hindi nasisilayan. Hindi na malaya ng mga taon lumipas nang hindi ko akalain. Nakabangon ako sa tulong ng Diyos at sa bagong kaibigang nagpayo sa akin na merong Diyos na buhay na laging nandyan sa ating mundo. Laging nakamasid, di nagpapabaya sa katulad ko na sa kalungkutan ay nakatawid. Salamat Lord kasi kahit ganito nangyari sa pamilya ko, hindi niya pa rin ako pinabayaan. Tinayo mo ako mula sa pagkadapa.